Welcome back to our channel, kung saan pinag-uusapan natin ang mga pinakamaiinit na update tungkol sa Philippine military modernization at defense industry. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ikalawang Miguel Malvar-class frigate ng Philippine Navy, ang future BRP Diego Silang, FFG-07, na kasalukuyang isinasailalim sa sea trials sa Ulsan, South Korea. Malapit na itong may deliver sa Pilipinas at isa itong napakalaking hakbang para sa pagpapalakas ng ating maritime defense. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang BRP Diego Silang ay bahagi ng kontrata ng Department of National Defense sa Hyundai Heavy Industries, HHI, ng South Korea para sa dalawang state-of-the-art guided missile frigates na mas kilala ngayon bilang Miguel Malvar class. Ang unang barko, ang BRP Miguel Malvar, FFG-06, ay na-i-deliver na at kasalukuyang nasa aktibong serbisyo na ng Philippine Navy. Isa itong milestone sa modernization program ng hukbong dagat ng Pilipinas, at inaasahang susunod agad ang BRP Diego Silang upang mapalawak pa ang surface warfare capability ng ating puwersa. Ang mga frigates na ito ay bunga ng revised AFP Modernization Program, RAFPMP, Horizon 2 Phase, na naglalayong pahusayin ang surface combat capabilities ng Philippine Navy. May estimated contract cost ito na mahigit 30 billion pesos, at isa ito sa pinakamalaking acquisition projects ng Navy. Ayon sa mga kuha mula sa defense observers, kamakailan lang ay nakita ang future BRP Diego Silang habang lumalayag mula sa Ulsan Shipyard para sa sea trials. Sa mga sea trials na ito, tinatesting ang lahat ng major systems ng barko, mula propulsion, navigation, sensors, hanggang weapon systems. Sinisiguro ng mga trials na ang barko ay operational at handa nang ihatid sa Pilipinas. Sa sea trials na ito, sinusubok rin ang integration ng combat management system at ang mga radar at sonar equipment. Isa sa mga inaabangan dito ay kung paano magiging performance ng Hanwha Naval Shield Combat System at ang Integrated Electronic Warfare Suite. Ang BRP Diego Silang ay isang modernong guided missile frigate na may displacement na humigit kumulang 3,200 tons. May haba itong 114 meters at kayang tumakbo ng hanggang 25 knots. May full helicopter deck at hangar para sa maritime operations. Ang armaments nito ay advanced din. 76mm main naval gun, dalawang twin launchers for anti-ship missiles, vertical launching system, VLS, para sa surface-to-air missiles, torpedo launchers para sa ASW, anti-submarine warfare, close-in weapon system, CIWS, decoy launchers para sa defense against missiles. Ang sensors at sonar systems nito ay world-class at galing sa South Korean at European suppliers. Isa itong leap forward kumpara sa previous surface combatants ng Philippine Navy. Pinangalanan ang barkong ito bilang BRP Diego Silang bilang parangal sa isa sa mga pinakatanyag na bayaning Ilocano at revolusyonaryo laban sa mga Kastila noong 18th century. Isang fitting tribute para sa isang makabagong barko na magsisilbing tagapagtanggol ng ating karagatan. Ang papel ng BRP Diego Silang ay hindi lang limitado sa combat operations. Gagamitin rin ito sa maritime patrol, interdiction, humanitarian assistance and disaster response, HADR, at sovereignty patrols lalo na sa West Philippine Sea. Sa panahon ngayon na patuloy ang tensyon sa ating maritime domain, napakahalaga na may credible defense capabilities ang ating hukbong dagat. Ang deployment ng Miguel Malvar-class frigates ay simbolo ng pagpapakita ng flag at national will sa karagatan. Base sa impormasyon mula sa DND at Philippine Navy, inaasahang ma-deliver ang BRP Diego Silang sa pagitan ng Agosto at Setyembre taong 2025. Posible rin na mapabilis ito depende sa resulta ng sea trials. Pagdating sa Pilipinas, daraan ito sa final inspection at commissioning process bago opisyal na mapasama sa active fleet. Sa kasalukuyan, ongoing na rin ang preparasyon ng crew na sasakay dito. Karamihan sa mga ito ay sumailalim sa training sa South Korea para maging handa sa pag-operate ng high-tech systems ng frigate.
Bukod sa crew readiness, mahalaga ring tandaan na ang BRP Diego Silang ay magiging bahagi ng tinatawag na Surface Action Group o SAG ng Philippine Navy. Ang mga ganitong grupo ay binubuo ng mga barkong kayang magsagawa ng independent patrol o joint naval operations, depende sa mission. Ang integration ng bagong frigate sa SAG ay nangangahulugan ng mas mataas na flexibility at firepower para sa Philippine Fleet. Ayon sa mga maritime defense experts, posibleng gamitin ng BRP Diego Silang sa bilateral at multilateral naval exercises tulad ng CARET kasama ang US Navy, o Kamandag at Balikatan exercises. Sa pamamagitan ng pagsali ng bagong frigate sa ganitong mga aktibidad, makakakuha ang mga crew ng mas malalim na operational experience habang pinapalakas rin ang defense diplomacy ng Pilipinas. Isa pa sa mga dapat abangan ay kung magiging bahagi ba ito ng unang rotation ng Navy assets na regular na magpapatrolya sa West Philippine Sea. Kung mangyari ito, magiging visible deterrent ang barko sa mga foreign intrusions at magpapalakas ng presensya ng Pilipinas sa sarili nitong Exclusive Economic Zone, EEZ. Ayon sa mga ulat, hindi dito nagtatapos ang acquisition ng Malvar class. Ang Department of National Defense ay naglabas ng intensyon na kumuha pa ng 2 karagdagang frigates bilang follow-on order mula sa Hyundai. Kung maaprubahan ito, posibleng magkaroon tayo ng 4 na advanced frigates under 1 class, isang malaking tulong sa ating naval fleet build-up. Ang mga additional ships na ito ay maaaring mas advanced pa, depende sa upgrades na pwedeng idagdag tulad ng mas maraming VLS cells at upgraded radar systems. Kung ikukumpara sa Jose Rizal class frigates, FF-150 at FF-151, halos kapareho ang capability ng Malvar class ngunit may ilang enhanced features tulad ng mas malaking displacement at mas flexible na mission bay. Habang pareho silang galing Hyundai Heavy Industries, ang Malvar class ay result ng karagdagang karanasan at feedback mula sa Rizal class deployment. Ang pagdating ng BRP Diego Silang ay nagpapakita ng commitment ng Pilipinas na palakasin ang territorial defense, lalo na sa harap ng mga regional challenges. Kasama ito sa long-term effort para maabot ang tinatawag na minimum credible defense posture. Habang patuloy ang tension sa South China Sea, ang modernisasyon ng ating Navy ay nagbibigay ng deterrent effect at tumataas ang respeto ng ibang bansa sa kakayahan ng Pilipinas na protektahan ang sarili nitong interes. Iyan ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa BRP Diego Silang, ang 2nd Miguel Malvar class frigate ng Philippine Navy. Abangan ang pagdating nito at ang iba pang development sa AFP Modernization Program. Kung gusto ninyong masundan pa ang mga updates na ganito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Salamat sa panunood, at mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas!